pagitan nito. Matatauhong ka na! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sinasabing hindi maitutuwid ang isang pagkakamali ng panibagong pagkakamali. Ngunit marami pa rin ang waring hindi naniniwala rito. Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Valerie sa ating dunang sa kanyang panahon. Mami, saan kayo pupunta? Oh, may date ang mami mo, anak. Date? Oh, yes, Kuya Fernando. Kanino? Sinagot niyo na ba si Mang Tomas? Ay, hindi ah. Tsaka wala akong gusto sa kanya, no? Mas matanda pa nga siya sa walang yamon daddy eh. Bakit ko siya papatulan? Eh, di pinagtawanan lang ako ni Amado. Eh, sinong kadate mo? Si Walter. Isang gwapong binata. Yung sinabi niyo sa akin last week na nakilala niyo sa isang dating site? Oh, yes, Iha. At boyfriend ko na siya, oh. What? Mami naman! Bakit niyo ginawa yun? Eh, bagay naman kami, hindi ba? Hindi naman ako mukhang matanda. Mami, bukod sa ang bata ng Walter na yun, hindi niyo pa siya lubos na kilala. Mas makikilala ko siya ngayong BF ko na siya, anak. Hindi ko alam kung bakit naging ganyan na ngayon ang pangangatuwiran mo, Valerie. Ano ba nangyari sa'yo? Ang walang hiya kong asawa. Nag-post na naman ng pictures nila ng babae niya. At nasa abroad pala sila. Nagpapakasarap. Ang kapal na mukha nila. Walang hiya ka, Amado. Sa kabila ng pagmamahal at katapatan ko, nagawa mo pa rin akong pagtaksilan. At sa kumari pa natin, walang hiya ko. Bakit ba kita iiyakan? Wala ka namang kwentang lalaki. Mabuti pa, tawagan mo ko si Walter. Yayayain ko siya mamasyal. Tama. Wala namang pasok bukas sa office. Maghapon kaming lalabas. Nag-enjoy ka ba sa lunch natin? Oh, yes, babe. Ang sarap na pagkain. Sabi ko na magugustuhan mo dito eh. Kaya lang, ang laki ng nagastos mo. Oh, it's okay. Basta ang importante, we're happy. Sorry Ikaw na naman ang gumastos sa date natin. Oh. Alam ko kasi, maliit lang kita ko sa trabaho. Kulang pa nga sa mga gastusin ko. Oh, I understand. Teka. Eto, kunin mo. Pera? Oh. Ani ko yan. Eh, di gamitin mong pandagdag sa mga pangangailangan mo. Bumili ka ng damit, sapatos. No. Kakaya naman sa'yo, babe. Oh, babe. come on. Don't be shy. Okay. Girlfriend mo ko, di ba? Kaya hayaan mong tulungan kita. Camille, napasyal ka. May problema ba? Si Mami po, Tito. Dati-dati, pag pareho kami walang pasok sa office, magkasama kami. Nagbabanding. O bakit? Nagbago na ba yun ngayon? Opo. Wala po na maging boyfriend niyang Walter na yun. Tuloy pa rin pala ang relasyon nila. Kakainis nga po, Tito eh. Ay, nako. Madalas din nga po niyang ibili na kung ano-anong bagay ang lalaking yun. Nabola na talaga ng lalaking yun ang kapatid ko. Tito, pagsabihan niyo nga si Mami. Ayoko siya masaktan ulit. Yun talaga ang gagawin ko. At sana lang,
makinig siya sa akin. Wow! Ang ganda ng relo mo, Walter. Bigay sa akin ni Valerie kagabi. Magsama kayo kagabi. Ibig mo sabihin, may nangyari na sa inyong dalawa. Wala pa, no? Hug and kisses pa lang kami. Magkasama kami kagabi dahil birthday ng isang kaibigan niya. Sinama niya ako sa party. Pinakilala ka niyang boyfriend niya. Ano pa? Hindi ka nahiya. Bakit ako mahihiya? Gwapo naman itong kaibigan. Pare, matanong nga kita. Hmm. Talaga bang gusto mo si Aling Valerie? Kasi kung gusto mo siya, dapat i-dispatcha mo na si Cindy. Ang tapang pa nga nun eh. Parang Gabriela silang kung magalit. Dick, si Cindy yung talagang mahal ko. Oh, Sideline ko lang si Valerie. Kaya kung may i-dispatcha man ako balang araw, si Valerie yun. no, kawawa naman si Aling Valerie. Oo, kasalanan niya yun. Pumatol siya sa parang anak na niya. Paano kung magalit si Cindy kapag nalaman ng tungkol kay Aling Valerie? My God, Mommy! Ang mahal na cellphone na yan. Ibibigay niya lang doon sa Walter na yun? Camille, love you ko siya. Kaya walang masama doon. Hindi mo ba naiisip na pineperahan ka lang ng lalaking yon? Kasing edad lang siya ni Camille. Kaya nga. Mami, tanggap ko naman kung gusto niya napalitan si Daddy. Dahil pinagpalit din naman niya kayo sa ibang babae. Pero sana naman, huwag naman sa lalaking kasing edad ko lang. Diyos ko. Ang hirap sa inyong dalawa, ha? Napaka-judgmental nyo. Tapat sa akin si Walter. Mahal niya ako. Hindi tulad ni Amado na manluloko. Sinaktan lang ang damdamin ko. Ang gusto lang naman namin, yung wag ka nang masaktan pa muli. Mahalaga ka sa amin. Kaya nagmamalasakit kami sa iyo. Wag mo naman sana masamain yun. Basta balang araw, mapapatunayan ko rin sa inyo na tapat si Walter sa akin. Tandaan nyo yan. Cindy, huwag mong pagsilosan si Valerie. Matanda na yun. Pero niyayakap mo siya, hinahalikan, inaalala. O siyempre, para magkapera ako. Ano? Alam mo namang maliit lang ang kita ko sa trabaho ko. Kaya naisip ko, gawin ko siyang sideline. Para magkapera ako ng malaki. At tama naman ang naisip ko. Hindi mo siya mahal? Natural hindi. Nandidiri nga ako kapag hinahalikan niya ako eh. Cindy, sa pera lang niya ako nasasarapan. Kaya huwag ka na magselos. Ang gawin mo, manahimik ka na lang para mas malaking salapi pa ang makuha natin. Nandito na ako sa labas ng bahay ng matandang Valerie na yun. Manda ka sa akin, matanda ka. Kapal ng mukha mo. Pumatol ka pa sa halos anak mo lang. At ito naman si Walter. Wiling-wili sa perang binibigay mo. Kala naman niya, matutuwa ako. Di bali nang maperwisyo ko sa gagawin ko. Basta, may sama ko kayong dalawa. Kakatok na ako. Walter? Ikaw ba yan? Ay, bakit bumalik ka? Ang walang hiya, nang galing pala dito. Oh, bakit mo... Sino ka? Ako si Cindy. Girlfriend na lalaking inagaw mo. Ano? Iniwala sa'yo. Ako lang ang nobya ni Walter. Hoy, tanda! Wala ka pa, kaming dalawa na. At para sabihin ko sa'yo, pera mo lang ang gusto niya, no? Doon siya nasasarapan, naintindihan mo? Ha? Ano?
Sinabihan nga niya akong manahimik eh, para magkapera din ako. Pero hindi ko kaya. Hindi ko matiis ang panluloko niyo sa akin. Kaya sama-sama na tayong maperwisyo. Sa pamamagitan nito, matatauhan ka na. Tito Fernando! Tito! Camille, bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Si Mommy! Dinala ko sa ospital! Bakit? Ano nangyari kay Valerie? Wala naman akong alam ng sakit niya. Sinaksak po siya ng babae na nangangalang Cindy raw! Sino babaeng yun? At bakit siya sinaksak? Uy, anong lagay ng mami mo? Kuya Fernando, Buti naman at hindi grabe ang tama mo, Valerie. sinabi na ba sa'yo ni Camille ang buong pangyayari? Opo, Mami. Sinabi ko na po kay Tito. Matapang pala nobya ng Walter na yun. Hindi ko alam na may nobya na si Walter. At gusto lang niya akong perahan. Tama pala kayo sa inalaan niyo. Kung sa bagay, ginamit ko rin naman siya. Ha? Hindi niyo talagang gusto ang lalaking iyon? Oo, anak. Ginamit ko lang siya upang malimot ko yung sakit sa ginawang pag-iwan sa akin ni Amado. Ipinakita ko sa mga tao. Kung kaya niya akong palitan, kaya ko rin siyang palitan. Kaya kumuha ko na mas bata, mas gwapo kaysa sa kanya. Mami! Pero mali ako sa ginawa kong pagganti. Mudlik pang manganib ang buhay ko. Oh, Valerie. Sadya nga palang hindi mga itutuwid ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng panibagong pagkakamali. Ano ngayon ang plano mo? Hindi na ako magsasampa ng reklamo laban kay Cindy. Hahayaan ko na lamang sila ni Walter. Ako naman, pagagalingin kong mag-isa ang sugat ng puso ko. Alam ko naman gagaling din ako. Dahil tutulungan ako ng pinakamagaling na manggagamot. At yun ay ang Panginoong Diyos. Lahat ng tao'y nakadarama ng silakbo ng damdamin. Kaya bago gawin ang iniutos nito, ay marapat lamang na pag-isipan mo ng mabuti upang huwag mapahamak sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Rosana Villegas, at Phil Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Huwag mo nga pagsalitaan ng ganyan ng ate ko. Gusto mo lang akong bawalang tulungan siya eh. Alalahanin mo, Elaine. Ako ang nagtatrabaho. Alam ko! Hindi mo kailangan ipamukha sa akin yun. Ang
sa akin lang naman, masino pang kinikita mo at hindi mapunta sa walang kabuluhan. Hayaan mo, magtatrabaho na rin ako para hindi mo ako napapamukaan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang pagtulong sa ating mga mahal sa buhay ay magandang ugali ng isang tao. Lamang ay may mga pagtulong na nagdudulot ng hidwaan. Narito po ang naging karanasan ni Ramil sa ating dulang sa kanyang panahon. Ay, salamat. Ayun na si Ramil. Tatawagin ko para makita ko. Ramil! Ate Romina! Bakit narito ka sa labas ng office namin? Ikaw talaga sadya ko. Kanina ka pa rito? Oo. Nagugutom na nga ako. Pasensya na. Hindi ko alam na narito ka eh. At saka, may pinagawa pa sa akin yung boss namin. Ano ba sadya mo? Teka, gutom na ako. Magmerienda muna tayo. Doon ko na lang sasabihin yung sasabihin ko sa'yo. Romina, saan ka nagpunta? Ah? Bakit pagkatapos natin mag-almusal, umalis ka? Oh, binayaran ko na yung ilaw tsaka tubig natin. Paano mo nabayaran? Eh, di ba Nakita ko ka ako doon sa opisina ni Ramil. Binigyan niya ako ng pera. Ikaw lang eh. Kagalit ka kaagad. May magagawa naman akong paraan. Dahil hindi maganda nagiging libangan mo. Nasisira pati pagbabudget mo dito sa bahay. Huwag ka na mag-alala. Di na mo ulit yun. Oh, heto merienda mo, Ramil. Salamat, Elaine. Ito nga pala yung sweldo ka. Ramil, bakit kulang na naman ito? Pasensya na. Kasi nagpunta na naman si Ate Romina sa office eh. Nang hiram ng pera. Dahil may sakit daw yung bunso nila ni Kuya Sammy. Nang hiram. Hindi naman niya binabayaran eh. Yung mga nakukuha niya sa'yo. At saka bakit ganun? Ang dalas naman nilang magkasakit. Nung una si Kuya Sammy ang may sakit. Tapos yung panganay nila. Ngayon yung bunso naman. Napansin ko nga rin yun eh. Kaya lang may mga pangyayari naman talagang ganun eh. Kapag inaabot ng problema ang pamilya. Kaya yun, binigyan ko rin siya. Sensya ka na. Ano pa nga ba? Nangyari na eh. Tapos na. Pero sana naman, bago ka magpahiram, sabihin mo naman sa akin. Dahil asawa mo ko. Naiinis ka kay Elaine? Oo, Melvin. Bakit naman? Napapabayaan ka ba niya? At ang bahay niyo dahil sa trabaho niya? Hindi naman. Kaya lang pakiramdam ko, ayaw niyang tinutulungan ko yung kapatid ko eh. O bakit? May problema bang Ate Romina mo? Nagiging madalas kasi yung panghihiram ng pera sa akin ni ate. Oh, Dahil nagkasakit yung asawa niya. Tapos, yung dalawang anak niya. Hindi ko yung nasabi kagad kay Elaine. Kaya yun, nagdamdam. Sabi pa nga niya, ang dalas daw magkasakit ang pamilya ng ate ko. nangyayari naman talaga yon kung minsan. Pero ang tanong, naibabalik ba ng ate mong hinihiram niya? Ha? Hindi. Yun ang mahirap. Tapos, late na nang malaman ni Mrs. Ganun na nga. Kaya parang nagkakainisan kami. Huwag kang mainis sa kanya. Dahil dapat lang naman sa mag-asawa na walang lihiman. Yung sinasanggunin nyo sa isa't isa, mga gagawin nyo. Ako naman naghahanap buhay, hindi siya. Kahit na ba Bilang asawa mo,
May karapatan na siya sa'yo at sa pera mo. Kagalit ka pa sa akin eh. Parang kami ng misis ko. Kahit ako lang ang nagtatrabaho, hindi ko siya binabaliwala. Sandali, Melvin. May nag-text sa akin eh. Oh, si Ate Romina. Bakit daw? Nanghihiram ng pambayad ng bahay. Ha? Na-hold up daw yung bayaw ko eh. Ano? Nakuha lahat ng pera. Kaya wala silang pera ngayon. Ikaw ba, Romina, talagang hindi natitigil sa pagsusugal mo? Bakit na naman kinagagalit mo? Di ko naman sa'yo kinukuha yung pinanglalaro ko. At saka naglilibang lang ako. Naglilibang? Oo! Lahat ng panahon mo, ginugugol mo lang sa sugalan eh. Kaya pati mga bata napapabayaan mo. Tinatambak mo doon sa nanay ko. Bakit? Naiinis na ba yung magaling mong ina? Oy, ayusin mo ang pagsasalita mo sa nanay ko, ha? Bakit? Lahat kaming magkakapatid, pati manugang ni inay, iginagalang at nire-respeto siya. Hayaan mo! Hindi ko na ipapaalaga sa kanya yung mga bata. Yan ang hirap sa'yo. Pag pinagsasabihan ka, ikaw pa ang galit. Dapat nga ako magalit eh. Dahil kahit itong bahay natin, hindi mo na nililinis. Dahil dyan sa pagsusugal mo. Pati kabaitan ni Ramil, inaabuso mo. Magtapat ka nga sa akin. Ano? Ano sinasabi mo sa kapatid mo kapag nanghihiram ka ng pera sa kanya? Ha? Ano? Sabihin mo! Ano? Nag-withdraw ka pala sa account natin, Ramil? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Pasensya na, Elaine. Kasi si ate nag-text. Nanghiram ng pambayad nila sa bahay. Ang ate mo na naman. O ano na naman ngayon ang dahilan ng pangungutang niya? Na-hold up daw si Bayaw. At nakuha lahat ng pera. Kaya wala silang may babayad sa bahay. Alam mo, ako nagdududa dyan eh. Dyan sa ate mo. Lagi na lang siyang nangungutang ng walang bayaran. Kung hindi may sakit eh. Na-hold up? Baka nagsisinungaling na yung kapatid mo, Ramil. Huwag mo nga pagsalitaan ng ganyan ng ate ko. Gusto mo lang akong bawalang tulungan siya eh. Alalahanin mo, Elaine. Ako ang nagtatrabaho. Alam ko! Hindi mo naman kailangan ipamukha sa akin yun. Ang sa akin lang naman, masinop naman yung kinikita mo at hindi mapunta sa walang kabuluhan. Hayaan mo! Magtatrabaho na rin ako para hindi mo ako napapamukhaan. Ay, nako, Elaine. Salamat sa pagdalaw, ha? At saka sa merienda mong dala. Okay lang po yun, Chaluming. Maaga po ako nakalabas sa trabaho eh. Kaya naisip ko, dumaan mo na dito. Matagal na rin po kasi tayong hindi nagkikita. Oo nga eh. Uy, teka. Nagtatrabaho ka na pala. Akala ko ayaw ni Ramil na magtrabaho ka. Ay, mabuti na po ito. Para may sarili akong pera. Teka, may problema ba kayong mag-asawa? Si Ramil po kasi, Chaluming. Madalas akong binabaliwala. Dahil siya ang nagtatrabaho. Hindi dapat ang ganon sa mag-asawa. Paano ka ba niya binabaliwala? Oh, ano gusto mong kain ng Ramil? Kumuha ka at ako ang bahala. Busog ako, Kuya Sammy. Tungkol ba saan ang pag-uusapan natin? Tungkol sa pangungutang sa iyo ng ate mo. Oh, huwag mong alalahanin yung Kuya. Naunawaan ko naman kayo eh. Nangyayari talaga yan sa isang pamilya. Na madalas may nagkakasakit. Nagkakasakit? Oo. Nasabi ni ate eh. Nung una siyang manghiram ng pera, may sakit ka raw. Ano? Oo, tapos yung panganay nyo. Tapos yung bunso niya naman ng ospital. At itong huli, na-hold up ka raw. Kaya wala kayong pambayad sa bahay. Lintik talaga ang babaeng yun, oh. Ramil,
Nagsinungaling ang ate mo. Ha? Hindi totoo ang lahat ng sinabi niya. Kuya Sammy? Ginawa niya yon dahil nalululong siya sa sugal. Si ate? Kaya nga kinausap na kita. Para sabihin na wag mo na siyang bibigyan ng pera. Para hindi na makonsinti ang kanyang pagsusugal. Tama pala si Elaine sa hinala niya kung ganun. Oo, Melvin. Ako. Kaya nga nahihiya ako sa bisis ko eh. Napagsasalitaan ko siya ng masakit. Dahil sa pagtatanggol ko sa ate ko. Ganong hindi naman pala dapat. Alam na ba niya ang mga sinabi sa'yo ng bayaw mo? Hindi pa nga eh. Wala kasi na magtrabaho siya uli. Bihira ko na siyang kibuin. Ako, lalong lala lang ang tampuhan niyo kapag ganyan. Mas mabuting aminin mo na ang pagkakamali mo. Humingi ka ng tawad sa kanya para magkaayos na kayo. At huwag mo nang patagalin pa yan. Elaine, flowers and chocolates for you. Wala. Matagal mo na ako hindi binibigyan ng mga yan, ah. Okay, gusto kong humingi ng tawad sa mga sinabi ko sa'yo. Sorry, Elaine. Inaamin ko, mali ako. Hindi kita dapat binaliwala. Ramil, Pinagtanggol ko pa kapatid ko. Mali naman pala. ano ibig mo sabihin? Sinabi sa akin ni Bayaw ang totoo. Nalulong sa sugal si ate. Kaya siya madalas mangutang sa akin. Ano? Ngayong alam ko na, hindi ko na siya pahihiramin pa. Ayokong konsintihin ang maling gawain niya. At Elaine, sweetheart, sana patawarin mo na ako. At pangako, hindi na kita babaliwalain pa. Ang mag-asawa ay dapat laging nagkakaisa, maging sa mga pagtulong at pagpapasya upang maiwasan ang mga hidwaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Nay, bakit ako pa? Marami namang mga masasamang tao dyan. Bakit ako pang binigyan ng Diyos ng ganitong kapansanan? Huwag mong sisihin ng Diyos sa nangyari sa iyo, anak. Naniniwala ako mayroon siyang mabuting dahilan. Mabuti ba yung pahirapan ng loob ko? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Walang taong hindi nakararanas ng pagsubok, kahit na yung mga relihiyoso ay nararanasan din ito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni El Rey sa ating dulang sa kanyang panahon. Donna, hindi ka pa ba tapos? Baka malate na tayo. Dapat bago umawit ang choir, nasa church na tayo. Para makasabay tayo sa pag-awit, maging sa prayer. Oo, tapos na to.
Ito na mga asawa ko, maaga pa naman eh. Bakit pa kasi ang tagal mo? Inayos ko pa itong mga dala mo kagabi. Yung para sa mga nasunugan, Oo. nalilingapin ng church. Oo, para maibigay na rin natin ang mga ito ngayon. Mabuti, naalala mo. Sobrang pagod ko kagabi, kaya nakalimutan ko na mga yan. O, tayo na, para hindi tayo malate. Oh, salamat naman at pinasyalan mo ako uli dito sa bahay, El Rey. Oo, Kuya Rico. Malungkot ka. Ano problema? Inom tayo, Kuya. Ha? May dala akong alak dito. Tingnan mo to. Pareho tayong hindi mahilig sa alak, di ba? Ba't nagdala ka niya? Pwede mo naman sabihin ang problema ng hindi lasing eh. Kuya, bakit ganun? Bakit nangyari sa akin to? Bakit ako pa? Teka, sandali. Ano ba talaga ang problema mo? Sinunod kong payo mo. Nagpa-check up ako sa doktor pero hindi alam mo yun ni Lorna. At lumabas ng resulta. Anong resulta? Kuya, baog ako. Ano? Kaya pala sa loob ng 10 years namin pagsasama ni Lorna, hindi siya nagbuntis. Dahil isa akong inutil. El Rey, Kuya, teka. Magpakatatag ka, ha? Huwag mong isiping inutil ka. Wala ka lang kakayahang magkaanak. Pero may silbi ka pa rin. Tandaan mo yan. Oh, magmerienda po muna kayo, Nay. Salamat, Lorna. Ay, pasensya na. Kung naabala kita, ha? Oh, hindi po, Nay. Tapos na po ako maglaba nang dumating kayo. Buti nga po dumating kayo nang wala pa si El Rey. Mas makakapag-usap tayo. Tinawagan ako ni Rico. Pasyalan ko raw kayo at kumustahin. Tama-tama naman na papunta ako rito. Mukhang may problema kayo, ah. Si El Rey po. Natuto ng maglasing. At may pagkakataon din po na napapabayaan niyang kanyang trabaho dahil dun. Ano? Bakit nagkaganon ng anak ko? Tinatanong ko nga po eh. Pero ayaw niyang sabihin ay. Kausapin niyo naman po siya. Baka po sa inyo magtapat siya. hindi pala sinabi sa inyo ni Kuya. Ang sabi niya, pasyalan ko kayo at kumustahin. Pag ano ng kuya mo, alam ko na. May problema kung ibig niya sa iyo ko itanong. Ngayon, sabihin mo anak, ano ba problema? Bakit pati paglalasing, pinasok mo? Nay, hindi ko kayo maaaring bigyan ng apo. Dahil baog ako. Yun ang sabi ng doktor nang magpatingin ako. Ano? Nay, bakit ako pa? Marami namang mga masasamang tao dyan. Bakit ako pang binigyan ng Diyos ng ganitong kapansanan? Huwag. Huwag mo sisihin ng Diyos sa nangyari sa iyo, anak. Naniniwala ako. May mabuti siyang dahilan. Mabuti ba yung pahirapan ng loob ko? Pagsubok lang yan sa iyo, anak. Sinusubok niya ang tibay na yung pananampalataya sa kanya. Alam na ba ito ni Lorna? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Nag-aalala kung baka hindi niya matanggap at iwan niya ako. Hindi ganun kababaw ang pagmamahal ko sa'yo, Henry. Lorna, Sumampa ako sa harap ng Diyos na makakasama mo ko sa hirap at ginhawa hanggang wakas. At handa akong tuparin yun. salamat. Salamat, Lorna.
May paraan naman upang magkaroon tayo ng matatawag na anak. Magiging masaya pa rin tayo. Masaya ako at mauunawaan ka ni Lorna. Ikaw lang eh. Natakot ka kaagad at pinanghinaan ng loob. Oo nga, kuya. Kaya nga humingi ako ng tawad sa Diyos dahil sa mga nagawat na sabi ko. Pwede naman kayo mag-ampon. Kung talagang ibig niyo magkaanak. Ginawa na namin yon, kuya. Nagpunta kami sa isang bahay ampunan at may napili na kami para ampunin. Ang bilis niyo, ah. Sabik na kaming maging mama at papa, kuya. Tama ng 10 years na hinintay namin. Ano napili niyo? Babae o lalaki? Lalaki, kuya. Oo. 6 years old na siya. Bakit malaki napili niyo? Nakita niya kami, kuya. At nang malaman niyang naghahanap kami ng aampunin, nakiusap siya na siya na lang ang kunin namin. Magpapakabait daw siya. Kaya naawa na kami. Siyang napili namin. Pumapasok na pala sa school si Mark, Lorna. Nung nasa bahay ampunan po siya, grade 1 na siya, Nay. Kaya itunuloy na po namin dito ang pag-aaral niya. Mukha siyang mabaita at magalang. Nagmano nga siya agad nang malaman niya nanay ako ni El Rey. Tama po kayo. At tinutulungan din po niya ako sa mga gawain dito sa bahay. Oh, Ay, may nag-text yata sa cellphone mo. opo. Ang pinsan ko pong si Lulu, gusto niya magkita kami. Ikaw pala si Angie, ang kaibigan ng pinsan kong si Lulu. Oo, Lorna. Dalaga pa lang kami, magkaibigan na kami. Bakit mo gustong ipaampon ng dalawa mong anak? Malapit na akong mamatay. Ha? Kanser sa utak yung sakit ko. Gusto ko, bago ako mawala, maiwan ko ang aking mga anak sa mga mabubuting kamay. Wala ba kayong mga kamag-anak ng asawa mo? Uli lang lubos kami nang namaya pa akong asawa. Pareho kaming walang kapatid. Kaya wala kayong aalalahanin sa pag-ampon sa mga anak ko. Ang pakiusap ko lang, pareho nyo silang ampunin. Huwag niyong maghihiwalayin ang magkapatid. Ano? May dalawa na naman kayong ampon? Oo, Kuya Rico. Isang 4 years old at isang 2. Uli lang lubos na sila at kaibigan ng pinsan kong nanay nila. Bago siya namatay, nakiusap siya na ampunin at huwag paghiwalayin ng mga anak niya. Kaya inampun namin. Pero baka mahirapan kayo. Hindi madali magpalaki ng 3 bata nang sabay-sabay, ha? Kuya, Malaking pagod at gastos yun. pareho naman kami may pinagkakitaan ni Lorna. Oo nga naman, Kuya. Magsisikap kami para makayanan namin. Tay, ano po sabi ng doktor? Ano na po nag-ininay? Ligtas ng nanay niyo, Mark. Kaya lang dahil sa pagkaka-stroke niya, mahabang panahon siyang gagamutin upang bumalik siya sa dati. Kawawa naman si inay. Malaking gastusin yun, anak. Nag-aaral pa naman ang 2 mong kapatid. Wala na pong problema doon, Tay. Nag-usap na po kami magkakapatid. Sabi ko sa kanila, dahil sa pagkaka-stroke ni inay, kailangan nilang mag-working student para hindi niya na problemahin ang pag-aaral nila. At pumayag po sila. At ako naman po,
tutulong din sa inyo sa mga gastusin. Nahihiya ako sa inyo. Huwag po kayong mahiya, Tay. Handa po kaming tulungan kayo. Dahil isang pamilya po tayo. At mahal namin kayo ni Inay. Salamat sa inyo, mga anak. Mapalad kami ng nanay nyo. Dahil hindi lang kayo mababait ng mga anak, kundi mga maunawain at mapagmahal pa. Happy wedding anniversary po, Nay. Tay. Salamat, anak. Salamat. Salamat, anak. Ang mga kapatid mo, nasaan? Nasa kitchen po. Busy sa pag-aayos ng celebration para mamaya. Nag-abala pa kayo. Inay, ginawa po namin ito dahil mahal namin kayo ni Itay. At gusto po namin kayong pasalamatan dahil sa pagmamahal at pagkalinga nyo sa aming tatlo. Dahil sa inyo, nagkaroon kami ng maligayang pamilya at ng magandang kinabukasan. Maraming salamat po sa inyo. Nagpapasalamat din kami sa inyo dahil napaligayan nyo kami. Lalo na ako. Tay, Naranasan kong maging ama sa inyong tatlo. Ang aking kapansanan ay nagbunga ng kaligayahan sa bandang huli. Lahat ng bagay ay may dahilan, kahit na nga ang kapansanan ng isang tao. Kaya ito'y hindi dapat na ituring na kabiguan, dahil ito'y maaaring magbunga ng kaligayahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Butia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Tigil mo na nga yung pag-inom mo ng alak, Eloisa. Dahil lang sa mana, nagkakaganyan ka. Hindi basta pera yon, Nathan. Malaking halaga yon. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Ang kawalan ng pagkakontento at pagiging sakim ay nagiging dahilan ng maraming kaguluhan. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Zoe sa ating dunang sa kanyang panahon. Narito na po ako, Attorney Bellarmino. Anong ginagawa mo dito? Suwail na babae? Ate Eloisa. ako ang tumawag sa kanya, Eloisa. Attorney, bakit mo ginawa yun? Dahil kailangan narito din siya sa pagbasa ko ng nasa testamento ng mga magulang ninyo. Suwail yan. Nakalimutan mo na ba? Bago namatay sina Zoila at Alfonso, napatawad nila si Zoe. Attorney, babasahin niyo na ang testamento ni na Mama. Pero, 1 month pa lang nakakaraan nung pumanaw sina Mama at Papa. Iyon ang nakasaad sa kanilang huling pilin. O, sige na. Basahin mo na para matapos na to. Daming satsat. Madali lang naman ito. Dahil ang nakalagay dito, hahatiin ang pantay sa inyong dalawa ang kabuhayan nila Zoila at Alfonso. Ano? At bakit hati? Hindi dapat bigyan ng babaeng yan dahil sinuway niya sina Mama at Papa. Nagpakasal siya sa lalaking ayaw nila. Ate, natanggap na nila si Jim.
Ay, sana naman, huwag ka na magalit. Tumigil ka! Attorney, hindi tama ang nakalagay dyan. Mali yan! Mali yan! Wala akong binago sa nakasulat, Eloisa. Makabubuting sundin mo na lamang ito para hindi na magkagulo. Hindi! Hindi ako papayag! Maghahabol ako sa korte! Zoe, huwag ka nang umiyak. Huwag ng mga mata mo. Masakit yung mga sinabi ni ate sa akin kanina. Sabi niya, wala daw siyang kapatid na Suwail. Dahil sa pera kaya siya nagkakaganyan. Gusto niya, siyang makalamang sa mana. Mga bata pa kami, gano'n na si ate. Gusto niya, lagi siya lamang sa akin. Alam mo, Jim, kung pamimiliin ako, hindi bali na wala akong mana. Basta buhay lang ang mga magulang ko. Mukhang hindi ganun ang ate mo. Kaya maganda ka na lang kapag nagkabul siya. Sana huwag na kumantong doon. Dahil nakakahiya sa mga tao. Dahil magkapatid kami. Walang hiya. Naging kapantay ko pa. Kahit na naggalit sa kanya mga magulang namin. Iyang yun. Reset. Tigil mo na nga yung pag-inom ng alak, Eloisa. Dahil lang sa mana, nagkakaganyan ka. Hindi basta pera yun, Nathan! Malaking halaga yun! Malaki pa rin naman ang mana mo. Kahit na nga pantay na hinati yun sa inyo. Isa pa, sina Mama ang nagbigay nitong bahay at lupa natin. Maging ang ipinuhunan mo sa business natin. Kaya parang nakalabang ka na rin kay Zoe. Wala naman siyang nakuha sa mga magulang niyo. Hindi! Dapat na hindi siya pamanahan eh. Ano ka ba naman? Hindi maaaring gusto mo. Kahit pa ang hukuman, hindi ka ayunan. Dahil kapatid mo si Zoe. Gagawa ako ng paraan upang masunod ang gusto ko. Tandaan mo yan! Attorney, tumawag po si ate sa akin. Pinagmumura ako sa cellphone. Ginawa niya yun? Opo. Kahit naman noong pa, attorney. Masama na ugali niya si Eloisa eh. At aray. At mayroong pagkasakim. Nagbanta rin po siya laban sa akin, Manang Adela. Sabi niya, hindi ko rin pakikinabangan ang mamanahin ko. Ano? Oo. Hindi siya dapat magkaganon. Mabuti ka't binigyan siya ng manang pantay kay Zoe. Oo nga. Abay kung tutusin, siya ang walang karapatan sa kabuhayan ni na Alfonso at Zoila. Oh, Manang Adela, ano pong ibig niyo sabihin? Sa palagay ko, dapat na nating sabihin kay Zoe ang lahat, Adela. Oh, Upang maprotektahan niya ang kanyang sarili laban kay Eloisa. Anong kailangan mo, Eloisa? Pinuntahan mo pa ako rito sa bahay ko. Diretsahin na kita, attorney. Gusto kitang alukin. Alukin? Magano? Bibigyan kita ng 10% sa kayamanan ni na mama at papa. Gawan mo lang ng paraan na mawalan ng mana si Zoe. Baliw ka, Eloisa. Hindi ko magagawa ang gusto mo. Ano? Dapat nga pasalamat ka pa. Dahil pinamanahan ka. Kahit na nga, ampun ka lang. Hindi. Anong pinagsasabi mo? Hindi totoo yan. Nasa akin ang adoption papers mo. Ipakikita ko sa iyo kung gusto mo. Sinungaling! Sinungaling ka! Sinungaling!
hiya ka, Attorney Villarmino. Walang hiya kayong lahat! Magpapalit kayo sa akin! Lalo ka na, Zoe! Ngayong nalaman kong ampun lang ako, wala nang makapipigil sa akin para ipapatay ka! Oh, bakit tanghali na nakahiga ka pa? Sabi mo kahapon na alis ka ngayon ng maaga. Ilalagnat ako, Nathan. Masakit ang katawan ko. Bukas na lang ako aalis. Pareho pala tayo ng nararamdaman. Ha? Ikaw naman kasi, nagpaulang ka pa nung makalawa. May sasakyan ka naman. Mukhang nahawa yata ako sa'yo. Bukas na lang ako papasok sa opisina. Oh, eto na pong merienda natin, Jim. Manang Adela. Oh, salamat, Iha. Eh naman, pinamerienda niyo pa ako. Ako nag-bake niyan. Manang. Masarap po mag-bake itong miss ko, Manang. Balak nga niyang magbukas ng bake shop. Ay, maganda yan. Hoy, sana naman kunin niyo na lang ako dito sa inyo. Ha? Uy, kasi nalulungkot ako doon sa bahay niyo, Zoe. Okay. Sige. Sige, Manang. Dalawin niyo na lang po once a week yung bahay. Ay, salamat. Ay, teka. Kaya nga pala ako nagpunta rito para ibalita sa inyo ang nangyari kina Eloisa at sa kanyang pamilya. Bakit po, Manang? Ano po nangyari? Ay, nagka-COVID silang mag-asawa. Oh, Ha? Oh, Diyos ko. Ano na palagay nila ate ngayon, Manang Adela? Sabi ng katulong nila nang tawagan ako, nandoon daw sila sa ospital. At siya lang ang nag-aalaga doon sa pamangkin mong 3 taon pa lang. Kawawa naman sina ate. Jim, Zoe. ipagdasal natin na sana makaligtas sila sa mapanganib na sakit na yun. Higit 1 linggo na ako dito, sa ospital. Pero hinang-hina pa rin ako. Mabubuhay pa kaya ako? Kami ni Nathan. Kawawa naman ang aming anak kung may iiwan namin. Ang cellphone ko, may tumatawag. Si Zoe. Hello? Ate, pakiusap. Kung mapapatayin ng linya, gusto kitang makausap. Bakit? Kumusta ka na? Nakasana loob mo, ate. Gagaling ka rin. Alam mo, lagi ka namin pinapanalangin ni Jim. Kahit naging masama ako sa'yo. Para sa akin, kapatid pa rin kita. At kung meron man akong gusto mangyari ngayon, yan na yung gumaling kayo ni Kuya Nathan. At magkaayos-ayos tayo. Zoe. Zoe, love. Saan ka pupunta? Kina Ate Eloisa, love. Dadalawin kong pamangkin ko. Dadalang ko rin sila ng pagkain ng kanyang yaya. O, sasamahan na kita. Ay, thank you, love. Buti mo. Para hindi na ako mag-taxi. Magpapadala rin ako ng pagkain para kina ate at kuya dun sa ospital. Ang bait talaga ng misis ko. Kahit na nalaman kong ampun lang pala ni na mama si ate, kapatid pa rin ang turing ko sa kanya. At patutunayan ko sa kanya yun. Patuloy ko siyang tatamayan. Lalo na ngayon, nasakit siya. Ay, masaya ako. At ligtas na kayo sa sakit na yon, ate. Magaling na kayo. Ako man, Zoe. Salamat sa mga dalangin ninyo.
Ginamit ng Diyos na paraan ang pagkakasakit ko upang magliwanag ang isip ko. Ate Eliza. Patawarin mo sana ako, Zoe. Naging sakim ako. Hindi na kontento. Pinagbalakan pa kita ng masama. Lalo na nang malaman kong ampun lang ako. Ate. Pero salamat sa Diyos at sa iyong kabutihan. Ngayon, namulat na ako sa mga pagkakamali ko. May nobyo na siya. At si Japs pa. Kilala mo ba yun? Oo. Naku, Asyang. Pagsabihan mo si Nicole, ha? Nalayuan ang taong yon. Mapapahamak lang siya doon. Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Gaano nga ba kadaling tanggapin sa sarili ang isang kasalanan? Gayon din ang pakumbabang paghingi ng tawad. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan sa ating dunang sa kanyang panahon. Hi, Miss Beautiful. Ko talaga, Jobs. Lagi mo na lang kung tinatawag ng ganyan, kahit sa maraming tao. Uy, totoo namang maganda ka. Naku, tinutokso na tuloy ako ng mga nagpupunta ditong customer. Di ba buti? Lagi nila akong naipapaalala sa'yo. Chops. Kasi, yun talaga ang gusto kong mangyari. Ang maalala mo rin ako lagi. Dahil lagi kitang naiisip. Para kang ang pere. Hindi ko makalimutan. Puro kang alokohan. Nicole, gusto kita. Sana, magustuhan mo rin ako. Asyang. Gabi na. Bakit ala pa si Nicole? Kanina pa sarado yung karinderya ni Barang. Dumaan ako ron, ha? Madalas ngang gabi na ko umuwi ang batang yung kulas eh. Tinanong mo ba siya kung bakit? Oo. Hindi naman siya nagkaila. Bakit daw? Namamasyal daw sila na nobyo niyang si Japs. May nobyo na siya. At si Japs pa. Kilala mo ba yun? Oo. Naku, Asyang. Pagsabihan mo si Nicole, ha? Nalayuan ang taong yon. Mapapahamak lang siya doon. Ano? Di ba? Masarap. Oo, Jobs. Tama ka. Kaya sasama ka na lagi sa akin dito. Dito tayo score. Ay, wala ba tayong sabit dito? Wala. Akong bahala sa'yo, babe. Ha? Ay, ano ba? Ang likot-likot naman ang kamay mo. Syota naman kita eh. Ano ba? Kaya ayos lang yun. Kahit hawakan at halikan kita. Jobs. Ano? Hindi. Hindi totoong sinabi mo, Bolet. Sorry, Nicole. Pero hindi kita niloloko. Totoo sinabi ko. Hinuli ng mga pulis si Japs kahapon habang nagbebenta siya ng marijuana. Ha? Kaya hindi na siya makakapunta rito ngayon. Si Jobs. Umalis din siya. Naniwan niya rin ako. Wala na pamilya ko. Oo, ganun niya. Sasaktan ako pag nakikita ko ganyan ka eh. Ako na lang. Ako na lang maling mo. Ulit. Nicole, matagal na kitang mahal. Ako na lang ipalit mo kay Japs. Pangako, hindi kita iiwan.
Pwede ka ba naming makausap, Nicole? Po, tungkol po saan, Tata Kulas? Tungkol sa tomboy na si Bullet. Kayo ba'y may relasyon na? Opo. Bakit ka ba nagkakaganyan na bata ka? Nung una, sa lalaking adik ka pumatol. Ngayon naman, sa nasenggang tomboy. Tata Kulas, Asyang. Natutuwa na sana kami na itinigil mo ng pagmamarihuana. Kaso, alak at sugal naman ang natutuhan mo kay Bullet. Gusto ko lang naman po kasi maging masaya. Pero sa ginagawa mo, abay, sinisira mo yung buhay. Tama na magsaya ang tao. Ngunit nagiging masama ito kung sobra na at mali na ang pamamaraang ginagawa sa pagsasaya. At isa pa, mali ang pakikipagrelasyon mo sa tomboy na yon. Sabihin mo nga sa amin, mahal mo ba siya? Hindi po, Asyang. Gusto ko lang po kasi lagi may makasama. Dahil natatakot po ako mag-isa. Nicole, huwag mong isiping nag-iisa ka. Naririto kami. Handa kang tulungan at samahan. Tata Kulas. Higit mong hangaring makasama ang Panginoon Diyos, Nicole. Dahil kapag nadana na siya sa iyong puso, magiging maligaya ka. At makakaya mong harapin ang mga hamon ng buhay. Ano? Nicole, hindi. Huwag mo sabihin yan. Ulit. Ayoko magkaiwalay tayo. Sorry. Pero sasama na ako sa pag-alis dito ni Nana Asyang at Tata Kulas. Huwag ka sumama sa kanila. Kaya naman kitang buhayin eh. Kahit hindi ka magtrabaho, basta dito ka lang sa akin. Kalimutan mo na lang ako. Please. Hayaan mong ayusin ko ang buhay ko. Sana, ayusin mo na rin ang iyong buhay. Layuan mo na ang alak at sugal. Mula pa nang sumama ka sa amin dito sa Pampanga, Nicole, parang lagi ka na lamang nag-iisip ng malalim. Nana Asyang, Maaari ko bang malaman ang iniisip mo? patatawarin pa kaya ako ng Diyos? Pwede pa ba ako magtagumpay sa buhay? Kasi, ang dumi-dumi ko na. Ay, batang ito. Huwag mong pag-alilanganan ang pagpapatawad ng Diyos. Kahit napakarami mo, kaya kanyang linisin. Nana Asyang. Basta taos lamang sa puso ang iyong pagsisisi at paghahangad na magbagong buhay. Ang tanong nga lang, handa ka bang gawin yun? Opo. At salamat po sa inyo ni Tata Kulas. Salamat sa lagi niyong pagpapayo sa akin. Kumusta, Nicole? Ay, Kuya Julius, ikaw palang sinabi ni Nana Asyang na bisita ko. Oo, kumusta ka na? Ito, may sarili ng beauty parlor. Nag-aral ako ng cosmetology dito at nung makaipon ako ng konti, binuksan ko itong parlor. 3 na nga yung tauhan ko eh. Natutuwa ako sa tagumpay mo, kapatid ko. Patawarin mo sana ako dahil iniwan kita noon. Kuya Julius, Tinalo ko ng kapusukan ko, kaya napabayaan kita. tapos na yun. Kalimutan na natin. Ang dapat natin pagtuunan ng pansin, ang bukas na darating. Salamat sa iyo. Kasama ko nga palang pamilya ko. Oh? Dito na kasi ako magtatrabaho sa Pampanga. Aba, di mabuti. Makakasama ko na kayo ngayon. Oo nga. Salamat kina Nana Asyang at Tata Kulas. Ginabayan ka nila sa panahong wala ako. Hindi
lumilimot ang Diyos, hinihintay lamang niyang ang tao ay magbago ng lubos upang kanyang papagtagumpayin ang mga hangarin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, at Jeneline de la Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutiar. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.